The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have life eternal. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. This morning, I was given a chance to preside in one of the Fiesta Masses in Santissima Trinidad Parish, Holy Trinity. It's supposed to be a normal one, but when I saw the chasuble that was prepared for me to wear, I confess I find it difficult to celebrate the Eucharist knowing that the chasuble I will be using was the chasuble that was used by the late Pope Francis when he celebrated the Mass in Luneta. Relic na yun. So, hindi ka pwedeng pa-slouch. Ano po? Kasi alam mo yung ginagamit mo, hindi ordinaryong damit. Ordinaryong damit. I was so stiff all throughout the Mass. But after the Eucharistic celebration, it dawned on me. If you know the significance, the importance of things that are given to you, only then you're able to value them. Only then you're able to value them. There are things our parents valued, but we don't. May mga bagay na pinahahalagahan ng ating mga magulang na murang-mura lang, at hindi natin pinapahalagahan kasi hindi naman natin alam ang kwento. Hindi po ba? Ano? Kaya nga, pag namatay ang mga magulang, kadalasan yung mga gamit nila, pinamimigay natin. Hindi naman sinusuot ng mga anak, yung mga damit na magulang. Hindi po ba? Ano? Pero nagtataka ka, ang daming mga lumang relo, lumang gamit, kung ano-ano, na tinago ng iyong magulang, dahil merong sentimental value. Ang halaga ng isang bagay ay dahil sa kwento na kaakibat nito. But how many among us really valued our lives, knowing that there is no other person created the same as you. You are created uniquely alone. Sabi nila, according to the study, if you are patient enough to go around the world, maximum, you will find 7 people that looks like you. 7 people. Ano po?
kamukha mo. Ha? Kung makikita mo, di po ba, no? But, you are uniquely created. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang susungit na katulad mo. Ikaw lang yun. Ano po? Wala nang magiging kuripot maliban sa iyo. Di ba? Name it. Wala nang gagaling, wala nang papalpak maliban sa iyo. Even though we are more than 1 billion already, walang nauulit. Walang nauulit. Guni-guni lang yun. Nasasabi nila, siguro noong unang panahon, prinsipe ako. Di ba, ano? May nagsasabing ganyan. Siguro, noong una, hari ako. Noong una, di ba? May mga nagsasabing ganyan. Pero walang nagsasabi, siguro noong una, langaw ako. Di ba ba na? Ha? Buhaya ako. Di ba ba na? Wala. You are uniquely created. If you know that you are created uniquely, then you should be valuing yourself. Because Jesus saves us individually. If you are uniquely created, then you are saved individually. Not by group, not by family, not by community. You are individually saved. And one way of saying, Christ died for you personally. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nakakalimutan nating pahalagahan ng ating mga sarili. Kaunting problema lang, suko agad. Di po ba, no? Kaunting problema lang, reklamo agad. Di ba? Pagka minsan hindi mo alam ang prioridad ng mga bata ngayon. Ano po? Binagyo ang isang lugar. Pag tinanong mo ang kabataan, kumusta kayo dyan? Walang kuryente. O kumusta kayo? Hindi makapag-charge ng cellphone. Cellphone lang. Cellphone lang, kaligayahan. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid. Yung iba naman, pabayang-pabaya. Kasi mga kabataan ngayon, ang sinasabi nila sa sarili nila, YOLO. YOLO. Hindi nila alam, yung mga lolo at lola, hindi nila alam yung YOLO. Ang alam lang ng lolo at lola, YOYO. Diba, ano? YOLO. You only live once. Can you imagine, you know that you only live once, and yet you take your life for granted. Hindi naman mauulit yan. Life is like a clock. Parang relo ang buhay. Kumilos ka o hindi ka kumilos, ang relo hindi tumitigil. Kung ayaw mo huminga, tuloy pa rin ang relo. Di po ba, no? Hindi ka aantayin ng oras. Maiksi lang ang buhay. Tumatanda ka kahit pagulong-gulong ka lang. Di po ba, ano? Kailangan mong kumilos. Ang Diyos ay kumilos. Sa ating pagdiriwang ngayon, pinapaalala sa atin, it is the Father who creates, it was the Son who redeems, and it is the Holy Spirit who sanctifies. Ang Diyos ay kumilos at patuloy na kumikilos. If you understand this, in everything that we do, we begin our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. If you go to confession, you will be forgiven in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. All of us were baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And we will be buried in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Our faith evolves and revolves in the Trinitarian relationship of God. Nilikha ka ng Ama, iniligtas ka ng Anak, patuloy kang pinababanal ng Espiritu Santo. Kahit ayaw mo, dahil umaasa ang Diyos na magbabagong buhay ka. Naway makapiling ka ng Diyos sa langit. Makapiling ka. Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga ng isang manunulat, the people who says they are an atheist, who deny the existence of God, are people who don't really believe in God. They simply want to believe other things. Di po ba, no? Talaga namang naniniwala ka sa Diyos. Ayaw mo lang managot. Feeling mo, hindi ka mananagot. Mananagot ka. Mananagot ka. Di ba? Mahirap yung, hindi ako naniniwala sa Diyos, hindi ako naniniwala sa Diyos. Tapos madidisgrasya, Diyos ko. Diba? Hindi ka naniniwala sa Diyos, ang tawag mo sa Diyos, di po ba, ano? Ha? Pag nasusunog yung niluluto mo, Diyos ko. Wala kang tinawag, kundi Diyos ko, di po ba, ano? My dear friends, my brothers and sisters, we cannot exist without God. And it's good to understand this, that we are all given a chance to live a life that at the end, it will merit us eternal life. Kaya nga, sabi ni St. Ignatius of Loyola, pray. Pray as everything depend on God, but work as if everything depend on you. Kung ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para maabot mo ang iyong pangarap at ipagdasal mo na hari nawa, pagpalain ng Diyos ang iyong pagsusumikap. Di po ba, no? Kaya hindi pwedeng, Father, bless mo naman ako, kukuha ko ng board exam. Ang palaging tanong ko, nag-aral ka ba? Mahalaga talaga yun. Nag-aral ka ba? Di po ba, ano? Father, sana naman bigyan ako ni Lord ng trabaho. Nag-a-apply ka ba? Nagdadasal ako. Ano ka? Yun nga nag-a-apply, di makakuha ng trabaho, yun nakahiga pa. Di po ba, ano? Kaya sabi, Nay, Ma, nanaginip ako. Sumahod na daw ako. Oh, grabe. Matulog ka, anak, uli. Para alam mo kung magkano sinahod mo, di po ba, no? Ang problema doon, paggising mo, hindi mo mabibili yung napagdinilipan mo, di po ba, no? Ang pananampalataya natin ay may kaakibat na responsibilidad. Do not forget that. If you want to go to heaven, you have to do it by choice. It's like good health. If you want to be healthy, it is by choice. It is by choice. Hindi pwedeng ikakain mo lahat ang gusto mo at maghahanap ka na mag-exercise para sa iyo. Di ba ba, no? May mga taong ganun eh. Di ba, ano? Kakain siya tapos, pwede ba ikaw mag-exercise para sa akin? Ano kinabukasan mo? Di ba ba, ano? A moment in your lips, forever in your hips. Di ba ba, ano? Alam mo naman yun. Yung konti lang. Yung 100 kutsarita, isang planggana yun, di po ba? No? Dahil
Ayaw nating maging responsable. If God was responsible for us, can we not be responsible for ourselves? You tell your children, you ask your children, my dear parents, you will not be here forever. You will not be here forever. Kung palagi niyong ipinagtatanggol ang inyong mga anak sa kanilang mga kalokohan ngayong sila'y mga bata, pagtanda nila, maghahanap kayo ng abogado magtatanggol sa kanila. Sapagkat hindi habang panahon nakakalusot sa kalokohan. Hindi po ba, ano? Hindi. Huwag niyong kakalimutan yan. May panahon para sa lahat. Hindi po ba, ano? Pero, kaya pag ikaw ay masakit-sakit ng tuhod, pagtanda mo, ganun talaga. Masarap kumain ng buto-buto. Di po ba, ano? Sumisikip-sikip ang dibdib. Ganyan talaga. Masarap ang taba. Di po ba, ano? Lalong-lalo na yung tabang nanginginig pag nilagay mong ganyan, no? Oo, sumasayaw-sayaw. Oo, ang sarap nun. Ano po? Yung pagsubo mo, parang sinisip-sip-sip-sip mo na lang. Oy, pasok agad sa ugat. Di po ba, ano? Ha? At pag pinagsabihan mo, yung mga magulang mo, bawal yan. Ano sagot? Konti lang. Pag sinabi mo na yan, matanda ka na. Oo. Pag pinagsabihan ka, kuya, bawal yan na. Konti lang. Matanda ka na. Ibig sabihin nung malapit ka nang mamatay. Di po ba? Ayaw nyo makinig eh. Ayaw nyo makinig. Ha? Kausap ko lang ang doktor. Ang problema niya, ang problema ngayon, Father, yung mga pasyente, ang tigas ng ulo. Ang tigas ng ulo. Di ba? Pag pinagbawalan mo, iiwanan ka. Maghanap ng ibang doktor. Di ba? Kasi, ayaw maging responsable. Pero saan nila natutunan yan? Nung college. Pag nag-enroll sila, terror yung teacher, maghahanap ng ibang teacher. Di ba, ano? Tapos sasabihin nyo, ba't kaya ganito ang buhay ko? Ano pa? Mga minamahal mga kapatid, be responsible. The Trinitarian aspect of our prayers reminds us to be responsible. Kaya para walang away, sinasabi ko sa mga anak, huwag nyo nang pagbawalan ng inyong mga magulang kumain ng bawal. Hello? Huwag, hayaan nyo na. Dagdagan ninyo ang gusto niya. Ano po? Bigay nyo. Nay, gusto mo pa? Nay, yan. Oo. Until ma-realize niyang pinapatay mo siya. Di po ba, ano? Oo. Kasi hindi talaga nakikinig eh. Di po ba, ano? Hindi talaga nakikinig. Wala yung pinagkaiba. Magdasal ka, ayaw magdasal. Magtrabaho ka, ayaw magtrabaho. Gusto lang, nakatiwangwang. Di po ba, ano? Pabuka-buka ka. Sorry for the words. Di po ba? Nag-aantay. My dear friends, my brothers and sisters, again, the Trinitarian dimension of our faith invites us to be responsible with our lives. Kahit gaano kayo kamahal ng ibang tao, pag kayo naghingalo, kayo lang yun. Ano pa? At pag kayo namatay, huwag kayo maniwala, walang sasama talaga sa inyo. Ano pa? Hindi totoo yung sasama ako. Utot mo. Ilang taon na akong pari, wala talagang sumama. Ano po? Wala talaga. Bago nga ilibing, sinasabi ko na, kung sino sasama, magpalista na para wala nang gulo sa libing. Ano po? Wala.
O yung mga gustong sumama sa raffle, kung sino unang mamamatay, kasunod nito, pumirma doon sa guestbook. Wala nang napirma. Ano po? Ngayon, ayaw nang pumirma ng mga tao. Bakit? Kasi sabi ni Father Dave, niraraffle daw yan. Ano po? Di ba? O, bakit pag mananalo, gusto natin ang raffle, no? Napansin niya ba yun? Nakita mo lang yung price na malaking TV. Kahit hindi ka bumili ng ticket, iniisip mo na paano mo iuwi yung TV. Hindi ka naman bumili ng ticket, di ba? No? Marami sa atin gustong tumama, ayaw mag-invest. Di ba ba? No? My dear friends, my brothers and sisters, sorry to disappoint you. Heaven is not a place for lukewarm people. Heaven is not a place for lazy people. Heaven is not a place for irresponsible people. Do not forget this. God creates, the Son redeems, the Holy Spirit sanctifies. Amen. Anointing a dying man, he cannot even receive communion anymore. And the last thing he was able to do is to make the sign of the cross. That will be your last prayer. The shortest and the most powerful prayer you can say. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabi ko yun na prayer, nagantanda na agad. Ano ba naman yan? Di ba? The prayer you can say. Ano pa? Ha? Kinaugalian natin pag dumadaan tayo sa tapat ng simbahan, nagaantanda tayo. Ano pa? Pero hindi pinaliwanag sa atin mga magulang that the shortest prayer you can say is to make the sign of the cross, saying, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. You bless your children, bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You don't have to memorize long prayers. And even blessing the food you're about to partake, you can simply say, bless this food, O Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. My dear friends, my brothers and sisters, do not forget this. You and I were created in the image and likeness of God. If we can value things, why can't we value ourselves? Kung kaya nating pahalagahan ang mga bagay-bagay, ba't hindi mo kayang pahalagahan ang iyong sarili na nilikha ka kawangis ng Diyos? When you go home, keep this in mind. Your beginning and your end. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came to Jesus and asked him, which is the first of all the commandments? Jesus replied, the first is this, Hear, O Israel, the Lord our God is the Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself.
There is no other commandment greater than this. The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, He is one and there is no other than He. And to love Him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Knowledge is important, whether you like it or not. Knowledge is important. Knowledge is developed based on the information you have received. Comparing now and 20 years ago, information today are easily obtained because of Google. I do not know if students can still or they have still learned how to use catalogs, or do they still go to libraries? I don't think they don't go to libraries anymore. Now, you have also to understand this, that the information you gather will mold your future. Will mold your future. And you have to be careful because there are information you do not need. There are information you do not need. Second, you have to be cautious because not all information you have gotten are true. They are not true. Not all of them are true. You have to be critical because some of them are facts, some of them are just opinions. And third, you must know what you want or what you need to know. Information is easily available, but not all of them are really helpful. Second, not all of them are true. Third, you must know what you need. That's why there are colleges. You want to be an engineer, you take engineering courses. You want to be an accountant, you take an accounting courses. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Ano pa? The information you get molds your future. What is the problem? The problem is that many have obtained information but failed to understand. May nalaman ka, pero hindi mo naman naintindihan. Worse, because you failed to understand, you have failed to put it into practice. So what is the advantage of knowing if we have failed to put it into practice? Many failed in putting the things they know in practice. Why I'm saying this? Because the reading says, St. Paul reminded us of what we should know. We should know about Christ. That if you die with Him, you will rise with Him. If you persevere, you will reign with Him.
But if you deny, He will deny you. If you are unfaithful, He will remain faithful. Saint Paul simply said this. Why? Because your future will depend on God. Your future will depend on God. Not on your money, not on your career, not on your associates, not on your degrees, not about money. Your future, St. Paul says, will depend on God. And who is this God? This is the God who died for you. If you die, you will rise. Listen, if you die with Him, you will rise with Him. If you persevere, and that is more difficult, you will reign. The common problem is, we deny. And because we deny Christ, Christ will deny you. You become unfaithful, Christ remains faithful. Let us examine ourselves how we live our lives. Because many go to church, fail to practice what the church teaches. What is the gospel trying to tell us? We will be judged according to love. As many times you have said this, St. John of the Cross have said this, in the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question how much money you have, where you have been, what titles you have gained. There is only one question God will ask you, as St. John of the Cross have said, how much love you have given. Sa Tagalog, mas maganda yon. Sa takip silim ng iyong buhay, sa iyong pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi itatanong ng Diyos magkano ang iyong naipon, saan ka nakarating, ano ang iyong naabot. Isa lang ang tanong ng Diyos, gaano kalaking pagmamahal ang iyong pinagkaloob. You might be doing good things without love. You might be doing good things without love. Teresa of Abel and Mother Teresa of Calcutta have said this, you are not expected to do great things. You are expected to do ordinary things with great love. And what kind of love? Two loves. That you love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. And you love your neighbor as yourself. Hindi mahirap intindihin. Hello? Parang tulala kayo. Hindi mahirap intindihin. Ang mahirap is sa buhay. And that is why we ask for the grace. Amen. You don't need all the information. You only need what is necessary. And St. Paul said, for your salvation, the information you only need is to know that Christ died for you. He died for you, and if you die for Him, He will rise. You will rise with Him. If you will persevere, you will reign with Him. If you deny Him, then He will deny you before the Father. But if you are unfaithful, He will remain faithful. The only demand is that you love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and you love your neighbor as yourself. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the priestly division of Abijah. His wife was from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Both were righteous in the eyes of God, observing all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Once, when he was serving as priest in his division's turn before God, according to the practice of the priestly service, he was chosen by Lot to enter the sanctuary of the Lord to burn incense. Then when the whole assembly of the people was praying outside at the hour of the incense offering, the angel of the Lord appeared to him, standing at the right of the altar of incense. Zechariah was troubled by what he saw, and fear came upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall name him John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the Lord. John will drink neither wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. He will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn their hearts toward their children, and the disobedient to the understanding of the righteous, to prepare a people fit for the Lord." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. One time I approached a young man and said, "I noticed that you regularly go to Mass in Greenbelt. You might want to serve as a lay minister." And immediately the young man said, "Hindi pa naman ako matanda." Sabi ko, sino may sabi sa iyo na dapat matanda ang lay minister? Ano po? The first reading says, before we were born, we are already dedicated to God. You cannot say, "I'm too young." We are not like John the Baptist, whose birth was already prophesied what will be your role. We are not that lucky. We are not that blessed that before we were born, our parents were already told what we will become. But everyone is given a chance to play a role where God perhaps wants us to be. Nobody can say, "I am not worthy," because everyone is not worthy. Honestly, being called late in life to the priesthood, and I look at young priests, I cannot but say, how I wish I was called earlier in life. Sana nung bata-bata pa ako, natawag na ako. Bakit? Alam niyo, pag tumatanda ka na, hindi naman nagbabago yung trabaho ng pari. Yung kaklase ko, paulit-ulit ang tanong. Hindi ko alam kung uli-anin na ito. Walang tinanong kundi kailan ba tayo magre-retire? Kailan tayo magre-retire? Sabi ko, sa 75. Ilang beses ko na sinabi yung 75. Sabi niya, 75 pa. Ang tagal pa. Nanginginig na ako. Sabi,
55 ka pa lang, nanginginig ka na. Isipin mo ako, 65, di ba? Sabi niya, baka hindi ko naabutin yan. Well, ganun talaga pag matanda na, hindi po ba? Ganun talaga. Ano sabi sa second reading? Well, you do not know. But if you say yes to the call, and you responded to it, then God will give you joy beyond your imagination. If you respond to the call, God will give you joy beyond your imagination. Hindi sinabi doon, yayaman ka. Ano po? Pag ikaw ay naglingkod sa simbahan at yumamang ka, baka korap ka. Ano po? Ha? Hindi ka dapat yumayaman. Hindi po ba? Ha? But my dear friends, my brothers and sisters, the assurance is that you will have joy. Ano ba meaning nandyan? The joy of the Lord. Diba? Hindi ibig sabihin walang problema. Hindi ibig sabihin hindi ka maghihirap. Hindi ibig sabihin hindi ka magkakasakit. Hindi ibig sabihin kinatutuwaan ka ng lahat. Hindi. Many times I've said this, that happiness is a choice, but joy is a gift. It is a gift that only God can give. It is one of the fruit of the Spirit. Doing the will of God merits you joy that only God can give, that the world cannot give. You only take the risk of embracing the call. No one is too young to say no, but I guess it is also true, no one is too old to say no. Why? Because Abraham was called at the age of 75. Retirement na kami noon. Ano po? Mahirap noon, nagre-retire ka na. Tinawag ka pa uli, di po ba? Ay, nako. Ganon talaga. Wala tayong magagawa, di po ba? Kung hindi pa tapos ang pinagagawa, di ba? Nagbibiruan kami. Ano po? Yung bang ikaw ay dinala na sa hospital, ano po? Tapos, bigla ka na lang nawala ng buhay. Nire-revive ka nga. Nagdadasal na yung mga tao, umiiyak na yung mga kamag-anak mo, pero ikaw, nakita mo ang sarili mo, papasok ka na sa pinto ng langit. Nakita mo na San Pedro, welcome ka na, ganun. Masayang-masaya ka na. Tapos, nagising ka. Kasi na-revive ka. Di ba? Galit na galit ka. Malapit ka na di ba? Malungkot din na kwento yun. Di ba? Kung kailan malapit na, well, kung hindi pa para sa iyo, huwag kang magmamadali. Ano po? Kung para sa iyo, wala kang magagawa. Di ba? We have a time for everything. But I guess, the calling for everyone is that we are given life not for ourselves. We are given life for God. As many times I have said this, we were created for a purpose. Some were called to do great things. Others were called to do ordinary things. But Mother Teresa always reminded us of that. What? That whatever we are called to do it with great love. Do it with great love. Diba? Hindi tayo may inggit kung anong ginagawa ng iba. Marahil hindi na pinagagawa sa atin ng Diyos. Pero kung ano man ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, regardless how little it is in the eyes of men, if you do it out of love, then your reward will be great. As Saint Teresa of Lisieux, you don't compare the little flowers with the big trees. They receive the same sunshine, the same water, the same love from the God who created them. Amen. Going back to what I've said,
We were created for God. Some were called young, some were called late in life. What is important that we were called. And what is more important is when we are called, hopefully we say yes. Again, to those who say yes, to those who will serve well, you will find joy beyond your imagination. A group of young men and women called Christ Youth in Action have this motto, habang buhay, sa Diyos buong buhay, habang buhay. Sa Diyos buong buhay, habang buhay. Pagpatay na, wala na. Pero habang buhay, sana alam natin tayo ay para sa Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown His great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came on the 8th day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father, but his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs asking his father what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately his mouth was open, his tongue freed, and he spoke, blessing God. Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be?" For surely the hand of the Lord was with him. The child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Some people ask if today is a holiday of obligation. The answer is no. The CBCP declares only 3 solemnities aside from Sundays as holiday of obligation. December 8, December 25, and January 1. The Immaculate Conception, the Nativity or the birth of Christ, and the Solemnity of Mary, Mother of God. But why is it important to celebrate today the birth of John the Baptist? Only 3 births we celebrate: the birth of Mary, the birth of Jesus, and the birth of John the Baptist. Only 3 births. All the rest, we celebrate the day of their death. The commemoration of the saints are on the day of their death, not on their birth. First, you have to understand that in the Annunciation, the angel said,
that Elizabeth has conceived a child 6 months older than Mary. So, even in history, if you count the birth of John the Baptist, 6 months after, December, is the birth of Mary. Second, John the Baptist, even in the womb of Elizabeth, recognized already during the visitation that the womb, in the womb of the other woman, is the God. He leaped for joy. That is during the visitation. Third, he is the man who pointed his finger, behold the Lamb. Behold the Lamb. And fourth, he is the voice in the desert crying out, prepare the way of the Lord. Prepare the way of the Lord. What is astonishing is, even Jesus have said, no one was born of a woman greater than John the Baptist. No one. No one was born of a woman greater than John the Baptist. And yet, he is the least in the kingdom of heaven. He is the least in the kingdom of heaven. So, if you strive and want to be great, the premise is John the Baptist. But regardless how great you are in this world, still you will be lesser than John the Baptist. My dear friends, the voice is not the message, even though the voice will affect the message. Ano pa? The voice is not the message, even though the voice affect the message. It is important. The role of John the Baptist plays very important so that the people will be able to recognize Jesus. Even the disciples of John, after John pointing his finger on Jesus, they transfer from John the Baptist to Jesus. And John said, it is the time for me to become lesser so that he will become greater. But what is important? We recognize Mary only in relationship with Jesus. We recognize John the Baptist only in relationship with Jesus. If Mary is not the mother of Jesus, then she will not be known. If John was not the precursor, then he will not be known, even though he was the first cousin of Jesus. What I'm trying to say, our importance is only in relation to Jesus. The psalmist says, we are wonderfully made only in relation to God. And perhaps that is the most important question of today. How is your relationship with God? How is your relationship with God? Who is God for you? Who is Jesus for you? That is the question of today. The question is not about, do you go to Mass? It's not about, do you pray? The question is, who are you in relation to Jesus? What have you done? What have you been called to do in relation to Jesus? As I always say this, paulit-ulit, the three obligation of every baptized is what?
to praise God, to preach the gospel, and to serve the poor. Where are you? And that is the question of today. Amen. My brothers and sisters, we venerate saints only in relation to Jesus. We venerate the saints only in the relations to Jesus. And do not forget this. We are wonderfully created only in the relation to Jesus. And perhaps the question is, what is your relationship with Jesus? Who are you? What is your role? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalan ay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Sa pangkat ni Zacarias, nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghahandog na kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinidinig ng Diyos ang panalangin. Kaya't kayo ni Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat sila'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak, anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang mapapanumbalik niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu ng kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Merong 3 tao kung saan ang kanilang kapanganakan ay ipinagdiriwang ng simbahan. Si Maria, si Jesus, at si Juan Bautista.
Ang ibang santo, ipinagdiriwang natin ang kanilang kapistahan sa panahon ng kanilang kamatayan. Bakit mahalagang ipinagdiriwang? Unang-una, ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Maria sapagkat ito ay nagpapatotoo na si Maria ay tao. Siya ay tao. At mahalaga yon, ang kapanganakan ni Jesus mula sa sinapupunan ng isang tao. Sapagkat para ang Diyos ay maging tao, dapat siya ay pinanganak ng isang tao. For God to be human, He is to be born of a woman. So mahalagang tao ang ina ni Jesus para siya ay maging tao. Sino si Juan Bautista? Maliban sa pinsang buo ni Jesus. Si Juan Bautista, na sa sinapupunan pa lamang, ay nakilala na niya si Jesus nang magtagpo ang dalawang buntis nang bisitahin ni Maria si Elizabeth. Merong paglundag sa sinapupunan dahil nakilala niya bagamat nasa sinapupunan pa lang siya. Ikalawa, si Juan Bautista lang ang tumuro ng daliri at nagsabi, ito ang kordero ng Diyos. Behold the Lamb. Si Juan Bautista ang boses sa ilang na sumisigaw, ituwid ang daan. Ngunit magandang pagtuunan ito ng pansin. Sapagkat ang mundong ito, gusto ng mga tao, sila ay maging tanyag, sikat, dakila. Pero si Jesus mismo nagsabing, walang sino mang ipinanganak ng babae nang hihigit pa kay Juan Bautista. No one is born of a woman greater than John the Baptist. Ang catch, and yet John the Baptist is the least in the kingdom of heaven. So, kahit anong pagsusumikap ng tao na maging sikat, hindi ka nasisikat pa kay Juan Bautista. At kahit kaano ka kasikat, pag akyat mo sa langit, ikaw pa rin ang pinakaaba kumpara sa lahat. Mga minamahal na mga kapatid, ang tema na sinabi sa akin ay, huwag matakot. Minamahal kita. At yan po yata ang tema ng inyong nobinaryo. Maliban sa araw na ito na kung saan kahapon lang sinabi ng tema ay dysfunctional families, mental health issues, and suicide. Parang ang tingin sa akin ni Father, Google, no? Ha? Parang Google, ha? Mga minamahal na mga kapatid, ang boses, hindi siya ang mensahe, siya ang boses. Ano po? Ang yumaong Archbishop Oscar Cruz, seminarista pa lang ako noon, sabi niya sa akin, Dave, pag ikaw ay naging pari, wag na wag mo akong iimbitahin kung pangit ang sound system mo. Ano po? Bakit? Sayang lang ang mensahe kung hindi naiintindihan ang boses. Di po ba, ano? Marami tayong pag-aaway dahil hindi pala nagkaintindihan. Di po ba? At pakiramdam natin, pag nilaksan natin ang boses natin, magkakaintindihan tayo. Hindi. Lumalaki ang problema kapag tumataas na ang boses. Kasi nakakalimutan natin na kadalasan ng pagtaas ng boses ay kawalan na ng paggalang. Di po ba, anak? Anong sabi? Kapag sumisigaw ang magulang, ibig sabihin ang mga anak ay hindi nakikinig. Di po ba, anak?
Kailangan ba sumigaw kung nakikinig? Hindi nakikinig, kaya sumisigaw ang magulang. Bakit sumisigaw si Mrs.? Hindi nakikinig si Mr. Di po ba, ano? Bakit sumisigaw si Mr.? Bingi si Mrs. Ano po? Ha? Ayaw talagang makinig. Di po ba, ano? Kasi palaging tama, sabi nila. Mahalaga ang boses. Hindi nito binabago ang mensahe. Si Juan Bautista ay isang boses na kung saan, kung ano ang pinasasabi ng Diyos, yun lang kanyang sinabi. Kaya, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Pinagsasabi ka lang naman. Di po ba, na? Anong problema natin? Sa panahon natin ngayon, ang daming takot na takot. Takot na takot magsabi ng totoo. Takot na takot pumuna. Takot na takot kung anong sasabihin ng ibang tao. Ni hindi natin masabi sa ating kausap na may muta ka. Di po ba, na? Mayroon bang nakakapagsabi sa inyo, sa kausap mo, may muta ka? Wala. Punas tayo ng punas ng mata. Hari nawa, magpunas siya ng mata niya. Di po ba, na? Nagdugo na yung mata mo, may muta pa rin siya. Di po ba, na? Kasi natatakot tayo. Baka magalit. Di po ba, ano? At dahil hindi mo masabi, naglalakad siya. At mas maraming taong nakakakita na may muta siya. Ano sabi sa akin? Father, mahirap talaga yon. Madali lang yon. Paano ba sasabihin yon, Father? Ganito lang yon. Sabihin mo sa kausap mo, may muta ba ako? At sasabihin niya, wala. Kaya sasabihin mo, buti ka pa, meron. Di ba? O hindi nasabi mo, hindi po ba, anak? Nasabi mo. Nakasakit ka ba? Hindi. Mga minamahal, mga kapatid, sadyang kailangan natin tanggapin na minsan ang katotohanan ay masakit. Ano sabi nila? Mabuti pang sampalin mo ako ng katotohanan kaysa halikan mo ako ng kasinungalingan. Mabuti pang sampalin mo ako ng katotohanan kaysa halikan mo ako ng kasinungalingan. Kapag tayo nagsisinungaling, saan tayo papunta? Saan tayo mauwi? Lahat sa kaguluhan. Hindi may tatama ang anumang pagkakamali. Huwag kang matakot na magsabi ng totoo. Huwag kang matakot na magsabi kung ano ang tama. Huwag kang matakot magsabi kung ano ang nararapat. Sapagkat ang pagkatakot pagkamisan ng dahilan kung bakit marami ang napapahamak. Kung bakit tayo ay napapahamak. Alam po ninyo ang malungkot na kwento sa panahon natin? Ang mga magulang takot nang magsabi sa anak. Yan ang malungkot na kwento. Maraming mga magulang na takot magsabi sa anak. Ano po ang katuruan? Sabihin mo ang katotohanan. Hindi bali nang umiyak ang anak mo ngayon, kaysa pagdating ng araw, ikaw ang iiyak ng dahil sa kanya. Inuulit ko, hindi bali nang umiyak ang anak mo ngayon dahil sinabi mo ang katotohanan, kaysa pagdating ng araw, ikaw ang iiyak ng dahil sa kanya. Nagkakawatak-watak ang pamilya, kasi takot magsabi ng totoo. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, masakit ang katotohanan, pero nagdudulot ito ng kalayaan. It helps us to live in freedom if we abide in the truth. Bakit namamayagpag ang mga mali, namamayagpag ang makasalanan? Sabi nga ni Edmund Burke, for an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Ayaw magsalita. Ayaw magsalita. Kaya, ang daming nakapark
sa maling lugar. Kasi walang nagsasabi, mali po yan. Bawal pong mag-park dyan. Di po ba, no? Nagmamadali kang lumabas, hindi ka makalabas kasi may nakapark sa harapan ng bahay mo. Di po ba? Walang nagtatama. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, huwag matakot. Huwag matakot. Nung ako po ay nasa Santa Maria Goretti, wala naman ako sinasabing mali. Pero minsan, habang nagpapakain kami ng street dwellers, may lumapit sa akin, sabi niya, Father, mag-iingat ka sa homily mo. Isang bala ka lang. Sabi ko, mayroon ba akong nasasabing mali? Hindi po ba? Marahil, mayroon kang nasasagasaan. Napakadaling magsabi ng ganun. Di po ba, ano? Hindi naman madali yun. Naalala ko, palagi ko itong kinukwento kasi hindi ko ito makalimutan na kung saan ang isang pare ay nagpapakumpisal sa Quiapo at merong nangumpisal, sabi niya, Father, nakapatay ako. Sabi, papaano? Binaril ko, Father. Nasaan ang baril? Hawak ko po. Bakit hindi mo isurrender sa pulis? Nauulit, Father. Ano ibig masabihin? Hindi lang itong una mong pagkakataong nakapatay, opo, pang-apat na siya, Father. Ha? Ano bang dahilan? Galit na galit ako, Father. Kapag sinasabi ng tao, naniniwala siya sa Diyos. At nagkaroon ng katahimikan. At sabi na nangungumpisal, ikaw ba, Father? Naniniwala ka ba sa Diyos? Totoong kwento ito. Hindi ito joke. Kasi nakausap namin. Alam mo, sabi niya, magkakasama kami ng mga pari. Tinanong siya ni Bishop Sok, ano sabi mo? Bishop, patawarin mo ako. Natakot ako eh. Ano nga sinabi mo? Sabi niya, well, paminsan-minsan. Hindi madali. Di po ba, na? Pag kayo ay hindi, sabi nga, naiipit, parang ang daling magsabing, ay, kaya ko yan. Pero pag ikaw ay naipit na, nalagay ka na sa alanganin, yung iba sa atin, bumabaliktad. Hindi na naninindigan. Takot na takot. Ano sabi? Noong linggo, huwag kang matakot sa papatay ng katawan. Matakot ka doon sa pwedeng pumatay ng katawan at magsasadlak sa iyo sa impyerno. Di po ba, na? Bakit? Darating naman ang araw, lahat tayo mamamatay. Di po ba, na? Hindi ko alam kung alam nyo ito, na ang pag-aaral, ayon sa pag-aaral, ang lifespan ng Pilipino ngayon, ng Pilipino, ano po, ay 71 years old. 71 na lang. Di ba, ano? Ako po, 64. Kung kumpara mo 71, malapit na ako. 6 years na lang. Di po ba, ano? Ano pa ba naman ang ikatatakot ko? Di ba? Pero, mananabi ako. Kung ako, 64, malapit na. Yung iba sa inyo, mas malapit na. Di ba? Di po ba, anak? Mas malapit na kayo. Ano ang kinakatakot ninyo? Mas natatakot ka ba sa tao kumpara sa Diyos? Ano sabi ng Diyos? Kung ikahihiya mo ako sa harapan ng tao, ikahihiya kita sa Ama. Kung itatanghal mo ako sa harapan ng tao, itatanghal kita sa harapan ng Ama. Maiksi lang ang buhay. Di po ba? Kahit naman tanungin mo, kayo, tanungin ko, pag ako'y nagtatanong, sa anong pamamaraan nyo gustong mamatay? Isa lang ang sagot ng marami. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di po ba? Para wala nang hirap. Totoo yan. Lahat, pag tinanong mo, walang matapang. Gusto lahat kunin ng Diyos habang natutulog.
Kayo ganun din, di po ba, no? Kaya sa mga misa, may namamatay na. Natutulog eh, di po ba? Oo. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humilia, mahaba-habang pagtulog. Kaya kinuha na ni Lord, di po ba? No? Mag-iingat kayo pag kayo natutulog sa misa. Nanonood ang Diyos. Panahon na para sagutin ang inyong mga pananampalataya, ang mga panalangin. Di po ba na? Simple lang naman. Ano ang iyong kinakatakot? Lahat tayo mayroong kinakatakutan. Pero, sa anong pamamaraan natin mapapaglabanan ang mga pagkatakot na ito? Na huwag mong kakalimutan na mas malaki ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Mas mahalaga tayo kaysa sa mga maya, sa mga ibon sa parang. Mas mahalaga tayo. Kaya, sana, sabi nga sa unang pagbasa, sa ikalawang pagbasa, pinahalagahan tayo ng Diyos. Sana mayroon tayong pagpapahalaga sa Diyos. Sa anong pamamaraan? Ang mabuhay sa katotohanan. Ang maging boses ng katotohanan sa mga panahon na kung saan ang kasinungalingan ay namamayagpag. Mga minamahal na mga kapatid, maigsi lang ang buhay. Dalawa lang ang pupuntahan. Di po ba, ano? Pagkatapos dito, dalawa lang ang pupuntahan. Ano? Smoking and non-smoking. Di po ba, ano? Kahit naninigarilyo ka sa lupang ito, alam kong ayaw mo sa smoking area pagkatapos nito. Di po ba, ano? So, ayusin ang mga bagay na dapat ayusin. Huwag matakot. Magsalita ko anong totoo. Manindigan. Magpahayag. Sapagkat malaki ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong nabubuhay sa katotohanan. Amen. Noon nagsabi po si Father Bien na mag-a-apply siya sa seminaryo, hindi po namin tinanggap. Kasi pag 40 ka na, may maintenance ka na. Paano na lang yung 60? Di po ba, no? Ngayon, pari na siya, bawal siyang mag-retire para makabawi. Well, pahabol lang po. Ano po? Ang pamilyang watak-watak, ang may suliranin sa pag-iisip at pagpapakamatay. Gusto ko lang pong maintindihan ninyo na hindi lahat ng nagpatiwakal, suicide, ay dahil ang pamilya ay watak-watak. At dahil may sayad sa utak. Hindi po, ano po? Maraming maganda ang pamilya na ang anak ay nagpatiwakal. Walang sayad. Pero anong kadahilanan? Nawala ng pag-asa. Ano po? Nawala ng pag-asa, natakot, nakalimutan na mayroong nagmamahal. Hindi po ako nahihiya na yung mga unang taon ng aking pagkapari, ako po ay nagkaroon ng depression. Dalawa lang naman yan. Dahil ikaw ay nawawalan ng pag-asa o dahil may sayad ka. Di po ba, no? Kung may sayad, kailangan ng gamot. Kung nawawalan ng pag-asa, kailangan magkaroon ng bagong pananaw. Alam po ninyo, pag kayo'y may depression, hindi kayo nakikinig sa payo ng tao. You don't listen to any advices. You don't listen to people. Nandun ka lang sa sarili mo, sa sarili mong daigdig. Ano po? Ano po ang naghango sa aking depression? Ang atin pong tema. Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, ayaw kong kumain, ayaw kong may kausap, ayaw kong magdasal, ayaw kong magmisa, gusto ko lang magtago sa kwarto. At pag tinatanong ako ng aking dating spiritual director, kumusta ka na?
Hindi siya nagpapayo. Nangungumusta lang. At sabi ko, tuwing lalabas ako sa pinto, sabi ko, Panginoon, hindi ko po naintindihan. Dalawang bagay lang ang aking alam. Alam kong mahal mo ako at alam mong mahal kita. Mga minamahal na mga kapatid, dalawang bagay ang wag niyong kakalimutan. Ano man ang iyong mga pagkatakot, ang dalawang bagay na ito ay ano? Alam mong mahal ka ng Diyos at alam mong mahal mo ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Magsitungo kayo at hayaan yung kayo ay aking pagbasbasan. Naway ingatan kayo ng Diyos, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang inyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang inyong mga pamilya ay pagharian ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasaganahan, puspos ng pag-ibig. Nawa, kung ano man ang inyong mga panalangin sa mga nobinaryong ito, ipagkaloob nawa sa inyo ng Diyos. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, ina ng laging saklolo, sa San Jose ang tapat niyang esposo. Kayo ang inyong mga pamilya ipagpalain nawa ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos.